Now live Him. Ibig sabihin, live, L-I-V-E. Mamuhay ka. Ipamuhay mo yung natutunan mo. Yung natanggap mong katotohanan, ipamuhay mo. May command sa atin, ipamuhay. You're deeply rooted in Him, sabi doon. You're well constructed upon Him. You know your way around the faith. Hindi na tayo bata. Alam natin ang gagawin. Hindi na tayo dapat laging pinapayuhan at pinapaalalahanan. Dahil tingnan niyo, sinanita may uban. Nakadaya ka ng uban dito. Inuban na tayo, dapat may pinagkatandaan tayo. Amen. Hindi na tayo bata, sabi dyan, no? You know your way around faith. Now do what you've been taught. Gawin mo ka na tinuro sa'yo. Sabi dito, in a way, sa message, tapos na raw pasukan. School is out, quit studying the subject and start living it. Oh, galing. Tama ng kakaaral, kaka-review, ipamuhay mo na. Tama ng kakapakinig ng salita, lakaran na! Amen. Amen. Hindi ko alam kung iimbitahin niyo pa ako rito. Always welcome. Tagalog, yabang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo, yan ang sabi. Yes, amen. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yes, amen. Tatlong salin itong binasa ko sa inyo. Pag ito'y hindi pa natanim at mag-ugat sa puso natin, tayo na ang may problema. Talaga, tayo na ang may problema. Alright, so tingnan natin, ano ba itong mga spiritual root system ng tao? Saan pa talaga nag-uugat? Ano ba talagang pinag-uugatan sa atin? And then mamaya, we'll see how can we truly be deeply rooted in our life with God. Ang mga essential roots sa buhay ng tao, sa human heart, tingnan ninyo to kung tama to, kung check ka na eh. Feelings! Uy, wow. Yung mga pakiramdam. May sensitive feelings, merong hard feelings. Saan kayo? Sa sensitive o yung matigas? Matigas. Yung parang nagpaparamdam na si Beshi, wala siyang pera, nagtitigas-tigasan ka. Hindi ka sensitive. Yung kailangan hindi, hanggat hindi siya nagsasabi sa akin, hindi ko siya pahihiramin. Mga hindi ganun. Diba? May taong ganun. Ang feelings, pinag-uugatan niya ng lahat. Kasi sabi ng Bible, ang puso ay pinag-uugatan ng lahat ng bagay. Out of our heart comes the issues of life. So ano pa ba itong mga essential roots ng human heart? Yung needs. Pag may pangangailangan na. Una ay nasaktan, nagdamdam, natisod, masakit yung sinabi mo, nabasa ko yung post mo, parang akong pinatatamaan mo. Kahit ang binasa mong message walang tono, nilagyan mo ng tono. Paano yung nilalagyan ng tono? Ang sabi niya sa reply, sige, mamaya na lang, babalikan kita. Dahil busy ako. Halimbawa, yun ang sagot. Eh dahil may paltik ang utak mo, nung binasa mo yung text, sige, mamaya na lang, busy ako, babalikan kita. Na parang, apagalit. Eh, dinagdamdam ka. Nilagyan mo ng tono, hindi yun ang tono niya. Mababa ang tono niya. Nilagyan mo kasi issues ng puso, yung feelings, yan ang mga ugat. Walang problema sa sinabi. Yung pinag-ugatan sa puso natin, yung feelings, needs, ito pa, desire. Mga hangarin ng puso. Mga pangarap ng puso. Yan pinag-uugatan niya ng lahat. Ano mga desire mo? Gusto ko kasi makabili ng Louis Vuitton kahit teke. Gusto ko kasi yung Gucci na yun, oh. Akala niya siya lang may ganun, oh. Gusto ko magpapilik mata, gusto ko magpakilay. Mga desires. Walang masama. Walang masama. Pero yun ang pinapurge kasi ugat, mag-uugat. Out of our heart comes the wellspring of life. Ano pa? Longings. Sana dalawa ang puso ko. Kasi yung isa iniwan ko sa Pilipinas. In fact, naman yun, di man lang ako kumustahin. Parang tanggap ng padala ng ibang bahay na.
Nahila. Halimbawa na, huwag kayo magtinginan. Baka sabihin, baka maramdaman ko kung sino yung sinasabi niya. May longings. And then yung hope na sinasabi. May mga inaasam-asam ka, meron kang pangarap, meron kang mga inaasahan. Yan ang hope. Ang mga inaasahan. Na may, sana makatapos yung aking anak. Ganyan. Kaya pagka hindi na meet yung inaasahan mo, bakit di mo binayaran? Magbabayad ako ng pang tuition bukas. Di galit na galit na kasi meron kang hoping ka for something na ngako sa'yo. Umaasa ka, di ba nangako ka, bituin at mga buwan para sa akin, para sa bagang mo ay na maghiwalay. Kasi sa salita ako parang nagtaksil. Mga ganong laban ng buhay. Ito ang sinasabi ko, generic ito. Hindi ito para sabihin, alam kaya ni Page Boy ko, sorry, hindi ko alam mga buhay niyo. Okay? Pero this will really strengthen you. We need to keep watch over this root system sa buhay natin. So, una sinasabi natin, deeply rooted. Kung ang areas na yon ay deeply rooted in Christ, nako, nakikita ko, ibang-ibang magiging mga mukha ninyo. Yung kahit na $2 na lang natira. Naku, friend! Ganun ba? Wala ka lunch. Pareho tayo. Halika, maghati tayo rito. Baka may mabili tayong gulaman dyan. Yung parang sa likod ninyo, pag kayo nakatabig ng palamigan, wala kayo ibabayad sa palamig. Halimbawa, di ba? Minsan may mga panahon ganon. Pero masaya. Yung kahit hindi nakabayad yung inaasahan mo, kahit na bukas, naku, Diyos ko, Lord, hindi ko makokontrol sa buhay ko. Lord, tulungan mo na lang ako kaysa magalit ako rito kay friend. Kaysa naman umusap ka ng umusap at labanan mo sa post sa Facebook o labanan mo sa palitan ng mga message, ang hirap. Kasi isa katulog-tuluan, nakatulog siya ng mahimbing. Humilig pa siya. Ikaw, yamot na yamot. Hindi ka nakatulog. Hindi pa natag ang kaisipan mo. 3 things. Okay? Iwanan ko to sa inyo. Tandaan ninyo to. Paano tayo lalalim? How can we be deeply rooted in Christ? Number 1, do not follow the way of the world. Amen. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ano ba kasi ang takbo ng sanlibutan? Hindi ko sinasabi yung hindi na kayo magpo-photolab. Hindi ko sinasabi. Hindi yan. Baka matakbo ng sanlibutan. Hindi ko kikitilin ang mga simpleng kaligayahan natin. Di ba? Amen. Walang kitilan ng mga simpleng kasayahan. Yun na nga lang ang, dahil depressed na nga sa bahay, makita na nga niyang maganda siya doon. Makita na niyang payat siya doon. Nakatinanta niya ng 12 pictures. Walang basagan ng trend. Hindi yan ang sinasabi kong mga cares of the world o the way of the world. Hindi kung napapahinga ka, napapayapa ka, makita at sarili mo, wala ka. Makinis, payat, aba daw. Kaya kahapon nag-post ako sa Facebook, sige, yung totoo na. Magkaalaman na. Sabi ko, dahil baka makita ko kayo ng personal, hindi po ako payat. Sabi ko doon, tawa na sila. But it's okay. But what the Bible is talking about, sa Psalm 1:1, Psalm 1:1, yung convictions natin doesn't grow deep in Christ when we can easily be pulled away in many directions. Yan ang mundo. Ang mundo, hihilahin ka sa lahat ng direction. Aminin nyo to. Kung hindi ka malakas, baka wala ka rito ngayon. Ibig sabihin, may pinili kang ibang decision. Doon na lang tayo sa party. May picnic ngayon. Simba-simba ka naman. Subayan. Linggo-linggo day off. Gusto mo nandiyan ka sa simbahan. Meron kang ministry. Ano ba yung ministry nyo? Magdidisco pa nga tayo. O, di pinili nyo, tama. Narinig nyo ito ngayong sermon. Ano sabi sa Psalm 1:1-2? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Amen. Mapalad ka pagka natuto kang i-cancel yung mga payo sa iyong hindi tama. Amen. Sige na, mag-reply ka na. Hindi ka naman nakikita. Sige na, tanggapin mo na yung cellphone.
Alam niyo ba, personal kong nakita, pumunta ako minsan sa likod ng Lucky Plaza. Ang bilis mag-alo ka ng cellphone dyan. Ng mga dayuhan na lalaki sa mga kababayan natin. Sabi lang gano'n, no? Hi, what's your name? Sabi, Tagalogin ko lang. Uy, kumusta? Anong pangalan mo? Abay, sabi agad ng pangalan. Uy, ako si Loretta, kumusta ka naman? Ruth, Roselia, sino may mga letter R? Halimbawa lang. Halimbawa. Para lang makarelate. Mga bagong dating letter ako. O pag sabing, do not follow the way of the world, cancel agad. Excuse me, I don't know you. Ganon. Bigyan mo ng dangal ang sarili mo. Huwag ka maakit sa telepono. Yes. Kasi may kapalit yun. Yes. The point is, sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo na masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. May halimbawa sa atin ang mga kaibigan natin na hindi ka kopya-kopya. Huwag mo nang kopyahin. Eh kasi parang OP ako PH. Hayaan mo nang ma-OP ka. Alam niyo ba OP? Out of place. Hindi bali nang ma-OP. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya, sabi ng awit. At hindi nakikisangkot sa gawang masama. Mapalad raw ang taong ganon. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. Amen. Sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Hindi sa gabi lang. Pagising sa umaga, inaalay agad ang sarili sa Diyos. Binubulay-bulay pa kayo. Salamat. Alam niyo ba, may tatlo akong sinero ko, natatandaan to pa ni kaibigan kong si Pearl. Every day, these three things. Lord, I'm reporting for duty. Ibig sabihin, para ka nagbabandik lang, I will serve you. Ang buhay ko'y iyo. I'm reporting for training. Lord, hindi ko alam lahat, turuan mo ako. Tinitrain ka ni Lord araw-araw, humusay. And then number 3, Lord, I report to give pleasure to you. Yung maging kaluguran ako sa iyo araw-araw. Yan tatlong yan, pag yan lagi nyo naisip, ito bang gagawin ko kalugod-lugod sa Diyos? Ito bang gagawin ko yung naglilingkod ako sa Diyos na parang pag tumulong ako, paglilingkod yun sa Diyos eh. Amen. Pag ginagawa mo responsibilidad mo bilang nanay, bilang anak, bilang isang empleyado, bilang isang namamasukan, amen. You are responding to that Lord train me, I'm reporting for you, paglilingkod, at kasiya-siya dapat, mangingiti dapat sila sa buhay natin. Amen.